Tunghayan natin ang kwento ng buhay ng isang Pilipinong anak maralita, nangarap, nagsikap at nagtagumpay. Ang kwento ng dalubhasang Pilipinong doktor na isa ng batikang psychiatrist na kilala na sa Estados Unidos, si Dr. Manilito Fidel ng Barangay Malaya, Pililla, Rizal. Mula sa maralitang pamilya na lumaki sa pugad ng karalitaan, bunso sa 7 magkakapatid, ang kanyang mga magulang ay sina Iluminada at Maximo Fidel. Upang maitawid ang kanilang araw-araw na pangangailangan at pag-aaral, nagtitinda ng kamatis, puto at kutsinta ang kanyang ina, habang mangingisda at nag-aalaga ng itik ang kanyang ama. Dahil po sa sikap at tiyaga ng mga magulang ko, umunlad po ang negosyo ng nanay ko dahil dumating po ang National Power Corporation sa Malaya, Pililla, Rizal at lumaki po at umunlad ang kanyang tindahan. Ang nanay ko po ay napakasipag. Gumigising po siya ng alas 4 ng umaga para pumunta sa Tanay. May palengke po doong malaki o kaya sa Divisoria para bumili ng mga gulay at isda at baboy para pagbenta sa kanyang maliit na tindahan na eventually ay umunlad because of her hard work. Wala pong pahinga nanay ko. So simula po yun ng 4 o'clock in the morning hanggang gabi na po yun. Tapos sa gabi po magluluto po siya ng mga puto at bibingka. Piprepare po niya yan, gigising siya ng madaling araw para iluto yon. Bagamat maganda ang takbo ng kanilang negosyo, tumutulong pa rin silang magkakapatid sa kanilang mga magulang para magtinda. So lahat po kami may kanya-kanyang assignment. So inassign po niya ako sa pagtitinda ng ice candy. So pag po 12 o'clock hanggang 1 or 1:30 in between classes, umiikot po ako sa buong Malaya para ibenta po ang ice candy. Talagang sinanay po kami ng mga magulang ko, especially ang nanay ko, na kumita para mataguyod ang sarili mo. Itong effort na binigay sa akin ng nanay ko na kailangan magtrabaho ka, kailangan dedicated ka sa trabaho mo, at kailangan nasa puso mo ang pagtatrabaho ay isang malaking tulong sa akin para matapos ko ang aking pag-aaral. Hindi naman naging hadlang ang marami niyang gawain upang maging consistent honor. Sa katunayan, pinasok rin niya ang politika at nahalal na barangay SK chairman at gumawa ng iba't ibang proyekto. Nag-fundraising po kami ng Binibining Malaya at nakalipon po kami ng malaking pera at pinagpatayo ng isang library sa malapit sa Barangay Hall. Pagkatapos po noon, naglaylo po ako sa politika dahil tinuloy ko po ang pag-aaral ng high school sa Ramon Magsaysay High School, kung saan po naging consistent honor student po ako at naging student of the year nung graduate po kami sa PICC. At naging honorable mention po rin ako nung graduation. And then ako po ay isang editor-in-chief ng school paper or school organ ng Ramon Magsaysay High School. At nanalo rin po ako ng declamation contest at national champion at ginampanan ko po ang role ng Impeng Negro. Pagkatapos po noon, ay nagpatuloy po ako ng pag-aaral as pre-med student and then as College of Medicine sa University of the East, Ramon Magsaysay College of Medicine. So, unfortunately, nagkasakit po ang nanay ko, may asthma po siya at habang nag-aaral po ako ng medisina ay namatay po siya ng biglaan. Nasa second year medical student po ako nung mangyari yon. She died of heart attack at saka status asthmaticus.
Isa po malaking dagok sa amin pamilya yon, at isang malaking dagok sa sarili ko dahil nawala po yung kalahati ng buhay ko dahil ako po yung bunso at very close to my mom. Nang maulila sa ina, inakala ni Manolito na matitigil na rin siya sa pag-aaral. Dahil sa tulong ng mga kapatid at kanyang ama, nag-alaga ang mga ito ng baboy at muling natustusan ang kanyang pag-aaral. Nakapagtapos siya sa College of Medicine sa UERM at nakapagturo rin sa UERM ng anatomy sa College of Dentistry. Nang maging ganap na doktor, nagkaroon ng oportunidad sa Amerika ang kanyang veteranong ama. Hindi nagdalawang isip si Dr. Manolito o Doc Fidel na sumama sa kanyang ama upang doon magpakadalubhasa sa medisina. Ipinasa niya ang 5 exam upang makapag-practice ng medisina sa Amerika. Puno ng pangarap at pag-asa, ang akala niya madaling buhay sa Amerika, kabaliktaran ng kanyang inasahan. Sobrang hirap mag-establish ng buhay sa Amerika. And it happened to me. So I am not shy in saying na nagsimula po talaga kami from, so to speak, rags to riches. So kami po ng tatay ko tumira sa isang maliit na kwarto. Kasama po namin ang mga veterano. At yung mga veteranong yon, sila po ay, and with due respect, namumulot po sila ng mga lata, ng mga bote, at pinagbibili po nila. Yung pera pong naiipon nila, pinapadala po nila sa pamilya nila sa Pilipinas. Ganun pong kasipag ang mga ibang veteranong Pilipino na nagpunta ng Amerika. At kami po ng tatay ko ay isa sa mga tumira dun sa sa apartment na pinagsama-samahan ng mga ilang veterano. Sa Amerika, muling nakita ni Doc Fidel ang kanyang kababata na kalaunan ay kanyang naging asawa, si Mary Jane, na isang accountant. Sa laki ng Amerika, would you imagine na ang aking misis ay 2 blocks away from our apartment? At meron nga po kaming picture together nung bata kami. So, imagine, sa pagpunta niya ng Amerika, sa 10 dinala niyang photos, isa sa mga photos na yan ay yung picture namin together. And pinakita niya sa akin yun. It's really amazing how God works in terms of destiny. And it's me and her together. So we've been married for 30 years. So we are blessed with 3 kids. So 2 sons, and 1 daughter. So yung aming panganay tapos na, nagtapos siya sa NYU. At yung dalawa ay currently in college. And I have to tell you guys na talagang lahat, isa sa mga blessings na binigay ng Lord sa akin ay ang misis ko. Kasi from the very start na nagsimula akong mag-review sa board exam, talagang sinuportahan niya ako. Gigising kami na maaga para lang i-drop off niya ako sa library. Tapos pipick upin niya ako ng 6 o'clock. Pagkatapos niya magtrabaho, tapos magwo-work ako as a medical examiner. Pinagandang pangalan pero actually, ang trabaho ko po noon, kumukuha po ako ng dugo sa mga tao para po sa blood test sa kanilang, para ma-approve sila sa insurance. Yun po ang trabaho ko for a certain period of time. Sa tulong ng kanyang asawa, tuloy-tuloy niyang naisakatuparan ang pagpapakadalubhasa sa medisina. Nag-residency po ako sa Case Western University sa Cleveland, Ohio. And I stayed there for 4 years. And then, nag-fellowship po ako sa Columbia University sa New York. At nag-subspecialty po ako sa geriatrics psychiatry. At pagkatapos po nun, doon na nagsimula ang isang journey na talagang
sobrang blessing. Not only sa akin, not only sa pamilya ko, but nasi-share ko pa rin sa ibang tao, especially sa mga kababayan ko. So, nagpa-practice po ako ngayon sa California, sa South Bay o Los Angeles area. Dalawa pong hospital ako at isa sa mga directors ng hospitals. Dahil sa mga walang patid na biyayang natatanggap, taon-taon ay bumabalik ang kanyang buong pamilya sa Pilipinas upang magsagawa ng medical mission. Bali po sa medical mission, yung last na ginawa namin, at least 600 to 800 kids, we provided backpacks, umbrellas, slippers, notebooks, and pens for all the kids. And then, nagpapaliga po kami. So, meron po kaming in tandem sa pinakamagaling na mayor ng Pililla, Mayor Dan Masinsin, at siya po ay isa sa mga haligi na nag-share ng mga blessings also sa mga taga-Pililla. That's why ginagawa po namin ngayon ang medical mission sa Pililla, kasi alam namin na talagang pag tumulong ka sa Pililla, mapapunta talaga sa mga tao. Sa mahigit 3 dekada sa propesyon at pagiging psychiatrist, pangarap ni Doc Fidel na bigyan ng prioridad ang mental health sa bansa. And sana sa Pilipinas or sa buong mundo, bigyan din nila ng priority ang mental health. Because it's hard, especially in the third world countries. They definitely will prioritize food first instead of mental health. But what I'm hoping and praying is that they should balance it. That they should give like funds to mental health in order for those people who are in need of a mental health assessment and support para hindi mag-deteriorate ang kanilang condition. And also, the one thing that I'm encouraging to do, each and everyone to do, is to educate and counsel each and everyone, especially in the Philippines, regarding mental health. Sa Gawad Dangal ng Pililla 2024, sa pangunguna ni Mayor Dan Masinsin, tinanggap ni Doc Fidel ang parangal at pagkilala bilang isa sa mga natatanging anak ng bayan ng pamahalaang lokal ng Pililla, dahil na rin sa kanyang inspirasyon para sa mga kabataan. At ang payo ni Doc Fidel para sa mga tulad niya na nangangarap makamit ang tuktok na tagumpay sa kabila ng kahirapan: believe in your dreams. Never lose sight of your imagination because it will take far in your life. Talaga pong ambition ko na makapagtapos ng pag-aaral, at talagang kahit mahirap po kami, inambition ko po na maging doktor. Narinig ko po nga sinasabi ng mga iba na ang lakas naman ng loob, wala naman silang perang pampadoktor, pero naging motivation po namin yon. Naging motivation ko in particular na kahit anong hirap mo, kung talagang gugustuhin mo, makakamit mo. And not only that you believe in your dreams, but you also submit yourself to God. Kasi kahit anong motivation mo, kahit anong pagod mo, kahit anong effort mo, if that's not God's plan, it will never happen. So kasama ng hard work, kasama ng dreams mo, kasama din dapat ang dasal. And I think that's the key to success para magtagumpay ka. At para sa landas ng tagumpay, ako po si Cheche Masikat.